Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, and Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Thursday. Hi, partner. Hi, partner. Ilan na naman pong jellyfish ang nasawi ang buhay. Alang-alang sa aking earrings. Oo, ang pinagkaloob ang buhay para sa ikagaganda ng isang nilalang sa lupa. Grabehan ka naman. Ang daming jellyfish naman yan, partner. Hindi ba Makati? Cortina yan, partner. Hindi yan jellyfish. Ganun. Hindi ka ba nahihirapan pagka ganyan? Magaan siya. Try mo. Sige nga, may butas patry. ka ba sa tenga? Oo, kaya ako nakakarinig. Ay, ang galing mo. Okay, hindi, baka may butas ka sa mga earlobe mo. Wala. Super gaan nito as in. Okay. Oo, magaan yung hikaw na yan. Ganun talaga. Hindi ba Makati, kunyari, halimbawa, di ba, may sumasabit sa balikat mo, sa leeg mo, every time na maglalakad ka, may tumatawi-tawi-taw dyan. Hindi Makati? Hindi siya yung tipong Makati. May mga palawit. Oo, may mga palawit na Makati. Yung sobrang tiis ganda, yung ang kati-kati na. Sinusuot mo pa rin. Hindi ito yon kasi hindi ako ganon. Okay. Oo. Siguro nung araw, nung mga medyo bata ka pa, nung papakyut ka pa ganyan, kahit na tiis ganda, yung mga tibak partner, alam mo sa totoo lang ha, pakatiis ganda nun para sa akin ha. Pero patuloy mong sinusuot kasi nagpapakyut ka. Kasi gusto mo sexy ka, ganyan. Na parang kada lakad mo, may kumakayod. Oo. Napaka-uncomfortable sa true lalo lang. Siguro ganun. Pero kapag as you age, gusto mo yung mga sinusuot mo komportable na sa'yo. Diba? Yung hindi na siya mabigat. Yung diba parang dati kayang-kaya mo na mga 5 inches na heels. Diba? Tapos eventually, nung tumatanda ka, papunta ka na dun sa pumps na lang. Tapos papunta ka na sa flats. Tapos gusto mo chinelas na lang. Tapos gusto mo yung may tusok-tusok na kasi ang dami nang kailangan gamutin sa katawan mo. Diba? Yung may kasamang foot reflexology channeling, ganun. Nag-change talaga. Totoo yun. Kasi naalala ko din dati nung nag-host tayo, tapos ang pinasuot sa akin, barong na may parang balahibo ng manok. Tapos, ano yun sagana din, may mga bulaklak pa sa harap, tapos may mga borloloy sa madaling salita. Ang gumagano, every time na magsasalita ako, makayod talaga sa baba ko yung balahibo ng manok. At hindi ako komportable. Tama. Na parang, paano ako masusustain kung araw-araw akong ganito? Di ba? Pero may mga ganon So ganyan ko nakita yung sarili ko na may mga borloloy. Ganon. Parang, hindi ito wag kang mag-alala partner, hindi tayo magkakanaan, buni at alipunga sa borloloy na ite. Oo. Lumagpas na tayo dun sa stage na ganon, na tiis ganda sobra, yung parang alang-alang sa forma kahit masakit, kahit Makati, kahit susugat ka na, ganun. Correct. At sa mga damitan, feeling ko mas mahirap talagang humanap ng damit sa mga babae, no? Hindi naman. Mas madaming choices ang babae. Parang feeling ko nga sa lalaki mas mahirap. Kami madali lang T-shirt lang talaga sa bagay, ganun. Sa babae, hindi kasi sobrang daming options. Okay. Yun naman pala okay? So ngayong araw na ito, napag-alaman na hindi po pala mahirap for both. Ang na-realize ko lang, parang minsan, mas mahal yung damit ng lalaki. Medyo. Kasi kayo pwede yung may mga damit talagang mura. Napatingin nga ako sa Dep Store nito lang recently. Sabi ko, ang mura nung duster. Sabi ko, bumili na kaya ako ng 10 pang regalo sa mga sa mga tita-tita. Mga tama. Porke tita ako, hindi ako nagda-duster. Huwag mo kong bigyan. Inuunahan na kita. Unless ang duster ay off-shoulder. Pwede. Pwede. Ano ba tawag sa ganyan duster yan, maxi diba? Dress. Maxi dress. Maxi dress, off-shoulder maxi dress. Yan. Okay. Nisip ko na duster, isa lang kasi tingin ko sa ganyan. Ganun naman yung mga lalaki, di ba? Parang hindi mo ako ng duster, alam ko rin, isipin ko lang lola ko, ganun. Ganun naman yung mga lalaki pagdating sa, bawa, shampoo. Wala naman kayong pake kung for dry hair, for anti-dandruff, for straight long silky hair, for curly hair, for colored hair, for fur hair. Madampot namin, kaya mapadaan kami sa aisle. Ay, naku, ang mahalaga bumubula, di ba? Wala kayong pake.
Ang mahalaga, bumubula. Diba? Ganun. Sa babae, ang daming ekla-ekla vu. Totoo. Super. Yung tinatanong mo kanina na parang mas mahirap, hindi mas mahirap, mas marami lang arte. Oo, kasi yung preparation pa lang, tinan mo, from head to toe, kung bibilangin natin, o kung titingnan lang natin, partner, ang dami nung sayo eh. Grabe ka naman. Parang ang pangit ko, ang daming pre-prepare. Parang ang daming hinanda. Ganun talaga kapag katsaka, hindi pwedeng I woke up like this. Ang daming hinanda, pambihira. Parang ang tagal nung sayo eh. Yung pagkakasabi mo kasi talaga, partner. Ang dami mong isasabi. Kami pagkaligo, konting tuyo, tapos tapat sa electric fan lang, pinakamatagal kong tuyuin yung singit. Mga ganon. Ganyan. Tsaka yung mga singit-singit ng paa, ganon. Minsan wala na yun, basta singit. Tapos pagpag lang ng konti, suot t-shirt, suot pantalon, medyas, sapatos lang. Ganyan. Alam mo, pares kayo ng asawa ko, partner. Alam mo, ang tawag namin sa kanya, hippopotamus. Kasi parang feeling namin, sa sobrang bilis niya lang, yung pagpag ganon, mamaya fresh na siya, nasa labas na. Kaya kapag kasi nasabi no na, kapag ako nakaligo, dapat handa na kayo ha. Dapat handa na talaga kaming lahat. Bakit? Kasi minuto lang. Katulad na sinasabi mo, partner. Totoo, mabilis. Diba? Ang babae, partner, kailangan shampoo, tapos ilalather ng maigi. Tapos pagkatapos nun, may conditioner. Diba? Yung mga ganyan. Tapos pagkatapos nun, meron pa mga pinapahid-pahid sa katawan na kapag ka-damp lang ang skin, magandang ipahid, mga ganon. Hindi pa tapos dun yung ritual na 1 to 8. Yung Korean skincare routine. Channelin na steps 1 to 8. Ganyan. Tingnan mo, hindi ko pa nakita yun ha. Ang pinagbabasehan ko pala, mga kabisyo, yung nakikita ko ngayon na sobrang dami from head to toe, di ba? Tali ng buhok, hikaw, bracelet, ang dami-dami sinusuot. So, paano ba pipiliin yan? Madali lang naman sila. Kapag kasanay ka na ha, pag araw-araw mo naman siyang ginagawa. Okay. Ganun talaga. Kapag yung ilalagay mo sa bag, ako, yung laman ng bag ko nung isang taon, yun pa rin ang laman niya ngayon. Andun pa rin yung toothbrush na walang takip. Toothpaste na nakabukas. Totoo. Yung mga supot na 7-Eleven na sira-sira na. Mga resibong pinagsama-sama, ganyan. Mga tissue ng fast food, nandun pa din. Totoo ka dyan. Kanya-kanya naman yan. Pero normally, ilang oras, ilang minutes yung preparation mo? Every day? Pag morning? Oo. Lang, partner, gigising ako ng mga 6:20 o kaya 6:10, ganyan. Tapos, hindi lang, siguro mga 30 minutes lang. Kasi talaga in between that time, magpapaligo pa ako ng bagets eh. Okay. Baka ligong itik yan, sabi ng mga matatanda, di ba? Ganun lang sila, naligo na sila. Hindi. Dinaan sa pabango, hindi talaga naligo na maigi. Kanina ka pa, partner, ha? Mga pailalim yung mga tirada mo. Kanina ka pa, ha? Yung magtataka ka, parang, di ba, ang dami nyo kasing dapat na i-allot na oras in terms of preparation pa lang. May mga ganon. Kaya nga, hindi pwedeng, ako para sa akin, hindi ka pwedeng, hindi mag-prepare the night before. Kung marami kang arte ha, kasi malilate ka talaga. Kung sa umaga mo palang iisipin yung susuotin mo, sa umaga mo palang iisipin kung ano yung accessories mo, at saka yung kung magpapalit ka ng bag, malilate ka nun. So the night before, nakaisip na yan. Ganun. So yun doon na na-consume yung oras, parang ganun. The night before, hindi the following day. Pero hindi din naman matagal. Saglit lang, pumili lang, ganun. Ito na susuotin ko, ayos na, ganun. Kasi yung halukayin mo pa, ganun. Correct. Kasi ako, yung girlfriend ko dati, na-observe ko, matagal talaga yung mga babae. Pero naintindihan ko naman, given naman talaga yon. Kailan parang kung sasabayin mo sa sila kayo, mga girls, parang hindi... Pwede pa kayo matulog. Ganon. Tulog muna kayo, tapos gising na lang kayo mga patapos na, yan. Correct. Pag finishing touches na ganon. Totoo yun, tama. Alamin mo kung kailan na siya patapos. Saka ka babangon. Umubra, parang ganon. Saka ka babangon kasi para hindi ka mainis. Oo, kasi mainip talaga kayo eh. Ang tagal! Diba? Nagagalit kayo, ganun. Oo. Nagbo-blower ka ba? Hindi. Ng singit? Hindi rin. Laging basa? Laging wet. Hindi na, dito na sa office. Tinakita na asawa mo, pagpasok niya sa kwarto, binoblower. It's wet kasi, honey eh. Nakakaloka. O kanya-kanya po tayo ng preparation. Meron din ako mga kilala, partner, na ang tagal din nila. Meron din na lalaki ha.
Na matagal din sila mag-prepare. Meron akong, yung asawa ko, apakabilis talaga, promise. Pero yung, meron din akong mga kakilala na sobrang matagal din sila. Kahit lalaki sila, ang dami din nilang mga arte-arte sa katawan. Oo. Yung mga kakilala ko naman kasi, ang daming pinapahid, partner, kasi ang daming chismis. Okay. Alam ko dahil pinapahid kasi in preparation for being a manananggala. Ay, hindi ganon, partner. Ayun, yung maraming pinapahid naman kung anok-anok. Ganun. Totoo. May mga ganyan. Lalo na kapag ka nag-iedad na, kailangan na ng mga moisturizer. Oo, ang daming papahid, no? Ang daming papahid. Kaya nga, di ba sinasabi nila, mahirap na lang daw ang pangit ngayon. Di ba? Kasi kung meron ka naman pambili, rejuvenating, pampahid, ikagaganda at ikapupogi mo daw yan. Pero ang kagandahan naman, di ba, mura na siya eh. Hindi na yan yung sobrang maharlika. Yan, hindi na yung parang sobrang hindi siya affordable. Made affordable na ba yung mga pampakinis tsaka yung mga pampaganda? Kasi sa kunyari, ako, na-observe ko lang din sa banyo. Kunyari, may sariling banyo yung bahay namin para sa akin. Parang ganun. Ang nakalagay lang din talaga, isang shampoo, isang sabon lang. Tas one time, may mga bisita kami syempre ako may mga bisitang girls. Tapos pinapagamit mo yung banyo mo, halimbawa, makita mo ang dami nakapatong na naiiwan. Oo, na parang ginagamit mo lahat to. May binitbit na siya papalabas pero may naiwan pa rin sa loob na pagkadami-dami. Oo, may ganun talaga. Sabi ko, para saan yan? Naglilinis ka ba ng bowl? Nagbabad ka ba ng damit? Ba't ang dami mong garapon? Ang dami mong dala. Nagkutkul ka ba ng lababo? Ganun. Madami talaga. Totoo yan kasi kami kapag umaalis kami, partner, di meron toiletries na kit. Iba yung shampoo ng for kids, iba yung body wash nila for kids. Tapos iba din yung sa akin. Tapos asawa ko isa lang. Ay, hindi, actually asawa ko wala. Kung ano yung kunyari yung libreng sabon dun sa hotel, yun na yun, ayos na siya dun. Ganon. Pero yung pagkalaking toiletries sa punong-puno na puputok na ng mga gamit-gamit, sa amin yun. Bakit? Ganun talaga. Kasi kunyari, yung mga bata, sensitive yung skin nila. So, hindi pwedeng, mayaman, sensitive skin. Piling mayaman. Sensitive yung skin nila, ganun. Hindi, mas yung skin ng bata kasi 'di ba mas malambot. Hindi mo naman pwedeng 'di ba kaya nga merong mga products for kids na may active ingredients, hindi pwede ganon. Yung ganon, yung paraben anti-sugar. Hindi natin alam yung mga shululu, basta ganon. So iba yung kanila. Iba din yung akin. Ganun. Kasi iba yung concern ko. Correct. Halimbawa, ako malaging nagpapakulay ng hair. So, ang gusto kong kind of shampoo ay yung para sa hair na colored. Okay, may ganun pa talaga. Kasi merong mga shampoo na ganun, partner, na ang inaano niya is para, halimbawa, bago kang kulay, dapat ma-maintain yung pagkatingkad ng kulay. May mga ganun. Oo. Madaming channeling talaga sa live. Sa bagay naalala ko, meron kaming nag-travel kami, nag-out of town, nag-beach. Tapos yung isa namin kasamang babae, naiwan niya yung isang pouch daw na nandun lahat ng mga kung ano-ano niya. Babalikan niyo. Araw niya. Correct. Babalikan niyo talaga yun. Parang hindi siya makausap talaga, hindi siya lumalabas ng room. Tapos nag-iisip siya kung paano niya madidiskartehan ulit na magkaroon siya ng kompletong set na kung ano man laman ng kanyang pouch. Mahalaga talaga yun, partner. Sinira mo yung lakad mo, alang-alang doon. Samantalang kami, walang issue, maiwan yung sabon, maiwan yung shampoo. Okay lang, tuloy ang lakad. Kasi alcohol na pa. Sapat na. Totoo yun. May kunyari makaiwan kami ng towel, wala kaming dalang towel pag nag-travel, okay lang. Walang dalang shampoo, walang dalang sabon, okay lang. Kasi ang diskarte namin, nanghihiram lang kami. Tama. O kaya yung mga nagamit nga sa mga public toilet, ginagamit namin. Carry na din. Kung matibay naman yung balat mo, go. Pero syempre hindi ideal Pero kung matibay yung balat mo, sige na, go. Kung di ka basta-basta nahahawa sa mga an-an, go na, makihiram ka na ng towel. Pero yung girl, naintindihan ko talaga siya, partner. Issue talaga, na ikababad trip niya talaga yung, kasi syempre hinanda niya, tsaka yun yung regular na routine na ginagamit niya. Tsaka may mga skin type kasi na mga babae na kapag may ibang ginamit sila na sabon, na hindi yung usual, pwede silang katihin May ganun. So kaya gets ko yung friendship mo na na medyo bad trip.
Oo, dahil naiwan niya yung isang set. Saan niya naiwan? Sa bahay? Hindi ko alam. Oo, basta kung saan man. Oo. Tapos yung totoo, sira na yung araw niya. Kami, marami akong kaibigan. Kaninong shampoo to? Siyempre, wala magsasalita kung kanino yung maliban namin kung kanino. Siya nasa loob ng banyo. Sabi niya, ginamit ko yung shampoo dun sa loob. Saka lang niya malalaman na hindi sa amin yun, wala nagmamay-ari ng shampoo yun. So, ibig sabihin, sa kung sino mang gumamit na nauna yun na yun. Kasi public yung CR. So wala kayong pake, basta basta issue. bumubula. Kung sino man may-ari nun. Hindi nga ako magtataka, feminine wash magamit nyo sa ulo nyo. Bumubula, ayos na to. Ako, aminin ko, wala ako doon ng panghilamos. Pagpasok ko sa banyo, may hand wash yun, may pinanghilamos ko rin. Oy, hindi naman ako nagtataka, partner. Siguro yung mukha mo matibay na talaga. Pero kasi kami, halimbawa ako, partner halimbawa, hindi ako pwedeng gumamit ng hand wash na nasa CR, tas para yun yung ipapahid ko sa mukha ko. Hindi. To, pwede, ganun. Diba? Para hindi masyadong halata. Kaya nga. Koti-koti, baka magalit yung babantay sa banyo. Hand wash ginawang facial wash. Ayun pa, may iba pang yung sa facial wash pa lang, partner, ang dami na nun. Iba't ibang klase. Diba? Di ba gastos din, no? Wala lang. Oo, ganun talaga kapag yun nga, tama din naman kapag hindi pwedeng woke up like this. Yung pagising mo, maganda ka na. Kapag hindi ka ganun, diba? Meron talaga kaakibat na gastos. Pero ang maganda, ang dami ng produkto in the market. Super dami na pwede ninyong pagpilian na hindi naman kailangan mahal. Correct ka. Diba? So yun naman yung kagandahan doon. Huwag yung iisipin po na na wala na, hindi ka nakikinis. Hanggang dito na lang yung itsura ko, hindi. Correct. Pwede pa nga mag-improve yan. Tandaan, kung ipinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan yan. Pero, kasi namana mo yan eh. Sorry na sa mga parents. Pero kung namatay kang pangit, kasalanan mo na yan. Kasi? Hindi mo ginawa ng paraan. Ganun. Charot lang. So, salamat sa pagtutok sa amin ngayong Feel Good Thursday na ito. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila is a Feel Good Friday. Hi partner. Hi partner, yung mga nag-aasam na papatak ang sweldo ngayong araw na ito. Ano na? Nag-asam lang talaga tayo. Wala naman eh. Bigla akong yung umasa ng kaunti nung sinabing sweldo. Yung Namimihasa kayo Kaya nga eh, nung umasa ng kaunti, tapos biglang tinignan yung date. Nako, Petsa de Peligro, malayo-layo pa po. Baka Martes pa pumatakin or Lunes. Oo nga. Ilang araw pang pagtitiis to. Ganun talaga. Huwag kang mag-alala. Dadaloy din ang ginhawa. Totoo yun. Dadaloy din ang grasya. May mga pagkakataon talaga na parang feeling mo, sunod-sunod. Yung hikahos, ang tindi, yung mga pagsubok, parang bonggang-bongga, parang feeling mo, ikaw lang yung binibigyan ng pagsubok, parang lahat okay sila.
Pag tinignan mo sa Facebook, sa social media, parang ang saya-saya ng mga buhay nila, tapos ikaw problemado, huwag ka mag-alala, dadaloy din ang ginhawa. Dadaloy din yung time mo. Correct. Pero aminin natin sa di ba, totoong nakakalungkot pag walang pera. Partner, hindi naman talaga. Ang lakas makapag-energize ng pera eh. Correct, totoo yan. Pag may binabang cheque, kapag may nagbayad ng utang. May nagbayad ng utang, yung kusa yung hindi mo pinilit, 'di ba? Correct. Ang lakas po talaga makamotivate, 'di ba? Kaya hindi kapag may sweldo. Correct, hindi ako plastic pagdating sa ganyang klaseng bagay, partner na kapag what is your greatest motivation? Pera. Siyempre kasi pero totoo yun totoo yun. Huwag naman din tayong plastic. Naintindihan naman natin yung family, love, ganyan, passion, ganon, di ba? Pero siyempre kailangan pa rin natin ng pera para sa passion natin. Kunyari, ang passion natin painting. O kung wala kang pera, paano ka magpe-paint? Tama. Diba? Mabuti ko ikaw yung isa sa mga unique na nakakapag-paint gamit ang hindi regular na gamit. Diba? May gamit mga ang dugo mo. May ganon gamit ang sarili mong dugo. Hindi naman sariling dugo, pero lupa, putik, di ba? Oo. Diba? Mga ganon, yung mga creative sarili mong talaga. likido. Yan, ganon. Di ba yung mga ganon? Hindi ka ganon. Kailangan regular na paint. May ang tawag doon, basta mga gamit, di ba ganon? O so kailangan din ng pera. Totoo yun. Yung family, greatest motivation, family, oo naman. Pero syempre, hindi naman kayo mabubusog sa pagmamahal lang, di ba? Magtititigan kayo? Diba? Magkakakbay lang kayo sa sofa ngayon? Correct. Di ba? Hindi gagalaw. Tama, kasi nagmamahalan, ganyan. Hindi. Kung nakaramdam ng gutom, ewan ko na lang din. Diba? Pera pa rin. Punot dulo, pera pa rin. Baka naman, may pera ka dyan, partner. Yun na nga eh. Alam, yung ganitong usapan talaga to, relate ang mga taong yung tipong ang sakto lang ang pamumuhay. Pero kung meron kang kasamahang empleyado na rich kid kung tawagin, dead ma sila sa ganito. Correct. Ginagawa lang nila yung ginagawa nila kasi kailangan nila para sa sarili nila. Hindi natin sila bate. Yung mga rich kid. Di natin sila bate. Yung mga empleyadong rich kid. Meron ba tayong empleyadong rich kid? Nag-islagi, magmabusid-masid nga ako. Nang maging friendship. Na maging friendly na ngayon. Diba? Iniisip ko kung sino yung talagang. Yung madikitan. Para ma-friendly na agad-agad. Mukhang lahat ka-host Sa balat pa lang, halata na. Halos pare-pareho ng kutis. Wala na kaaangat. Correct, halatang nauusukan araw-araw. Halatang may mga butlig-butlig sa katawan, hindi na airconan. Halatang lamig na lamig sa aircon dito sa opisina, palibasa hindi sanay. Konting lamig lang, tumutulo yung sipon. Ako, wala yata tayong ka-opisina. Ako din nagmamasid-masid diba? Para ma-friendly na. Ganon. Friendly na. At saka minsan mapapasin mo kunyari nasa lounge, di ba kasi may lounge po kami dito. Pag nag-uusap-usap, relate talaga ang bawat isa. Walang na-exempt. Pag-usapang sweldo Correct. Kasi lahat tayo nag-aasam. So, sinasabi mo ba? Yung tipong halimbawa, sweldo day to day. Tapos pag lumabas kayo ng usapan, anong oras papatak yung sweldo? Ganyan. Tama. Walang nahihiwalay na. At hindi lang dito yun Sa lahat na opisina ganon. Correct. At walang nahihiwalay, walang na-exempt. Kasi kung may rich kid kang talaga hindi sila wala silang pakialam. Lahat tayo nag-aabang, siya walang pakialam. Correct. Diba? Sino ba yung mga arcade dito? May arcade ba? Wala talaga yun. Mamaya-maya, tingnan ko. Kung tsabahin ko yung HR, tanungin ko. Diba, tingnan nga po yung mga bahay. Sino nakakaangat na dito? Yung sino bakit? Ano, para saan? For what purpose? It's confidential. Wala lang, gusto lang namin sila maging friendly. Pero totoo, yung mga arcade, mga rich kid, hindi nila problema yung ganon. Kasi, tsaka sila yung mga tipong hindi nila alam na pumasok na yung sweldo. Totoo yun. Dead nila, sweldo na ba? Pumasok na ba? Kasi hindi sila abang-abang. Yung halata mo talaga kapag matindi yung pangailangan kung abang na abang. Alam mo yun? Yung tanong ng tanong araw-araw. Yung parang feeling niya may mali dun sa accounting kasi hindi agad naipasok ganun, di ba? Mga ganyan. Sa araw-araw tinatandaan yung date. Yan yung mga tayo yan, yung mga hikahos. Yung mga hikahos, ganyan. Alam mo, speaking of meron tayong isang tambalanisa, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2007. Sa totoo lang po, naiinis lang po ako dun sa ibang mga kamag-anak
kamag-anak ko po and office mates na porke naging medyo nakaluluwag-luwag, parang yumabang na. Dati naman pare-parehas po kaming wala namang pera. Parehas po kaming naghihiraman lang ng gamit, pare-parehas lang po kaming nangungutang. Tapos ngayon na nakaluluwag-luwag, parang yumabang na. Ano po ba dapat namin gawin sa mga taong ito? Nagbabala ka ng masama, no? Nakakatawa yung tanong. Anong gagawin ko sa mga taong to? Itumba na yan. Parang may balak na masama talaga. Ano ba? Bakit parang may balak kang masama? Anong problema mo sa kanila? Kaya nga. Actually, yan yung very legit na reply. 'Di ba? Anong problema mo sa kanila? Tsaka nag-iisip ka ng anong gagawin mo sa kanila. Kaya nga. Tingnan mo yung tanong. Ano pong dapat kong gawin sa kanila? Masamang bala? Kaya nga. Yung parang magtatawag ng mga hoodlum tapos sasabihin sa kanila itumba na yan. Gantong oras yan dumadaan sa ganitong eskinita. Yan. Tisurin mo. May ganun Oo. Ganon. Wag ganun Wag ganon. Wag ganon yung tanong. Siguro ang tanungin mo, ang dapat na tanong would be, how can you also be nakaluluwag-luwag? Yan, diba? Ganun. Ganon. Halo ng English at how saka can you Tagalog. also be nakaluluwag-luwag? Diba? Kasi paano Englishin yun? How can you be naka-LL? Di ba? Tingnan mo. Yung an LL kasi root word na nakaluluwag-luwag. kung pagkakasabi, akala mo totoo. At wag kami naniniwala talaga minsan sa mga ginagawa natin gano'n. Yung confident kasi tayo, yung parang tama talaga yung mga sinasabi natin. Kaya nga talaga, may mga naniniwala talaga. Kahapon ba yun? Yung what is conjugal? Is it the sequence or the prequel? The prequel or sequel of Conjuring. May naniwala? Parang gano'n, may mga totoo ba? Totoo ba? Kasi i-correct ka nila. Hindi totoo yun. Ay, sorry naman po. Kasi minsan joke lang po kasi yun. Oo nga. Ganun. Nung minsan, alam mo nung minsan nga, ano ba yun? May nag-message sa akin na sobrang haba. Ngayon hindi niya na siguro ko fina-follow kasi nagalit siya sa akin. Bakit? Yun nga yung sinasabi ko, parang pinag-aaway niya tayong dalawa. Parang may sinasabi pa siyang buti na lang, mabait si Chris sa'yo, mga ganun. Kung hindi, ganyan-ganyan. May mga ganun pang mga eksena, boom. Nung morning na yun, partner, parang ang minessage niya na sobrang haba, 1:10 a.m. So isipin mo, at 1:10 a.m. Yan yung problema mo, friend. Yung nag-iisip ko mag-construct kung papaano. Correct, papaano sasabihin, yung mga ganyan, chu-chu-chu. Okay. Ganun. Tapos ang haba-haba, sabi niya, buti na lang, mabait sa'yo si Chuper, mga ganun, kasi ikaw, sa totoo lang, mga ganun-ganun. Ang dami niya sinabi. Tapos, nagkataon na partner, nung binasa ko yun, basa ko yun, kakainom ko lang ng patola shake. Alam ko kayo mo. Kainom ko lang ng patola shake. Kung binigyan, sabi ko nalasing siya doon sa patola shake. Kaya nga Nakalalasing pala yun. Nakalalasing pala, naka-LL. Nakalalasing, ganun. So, binigyan ko din siya ng mahabang explanation. Nakakahiya naman, 1:10, ako yung iniisip niya. Tsaka baka 1:10 a.m. Sabi niya, napakahirap ako mag-construct ng sentence na itong mahaba, tapos sasagot mo, K. Tama, kaya diba? thumbs up. True. Although yun yung pinakamatinding pang-asar. Yung sa dami-dami ng mga sinabi niya, sasabihin mo lang, K. Yan. O kaya yung parang di pa ipinag-isipan M. O? Yung mga walang koneksyon, yung mga parang wala naman talagang intensyong sumagot. So, binasabi ko sa kanya. Para hindi magtampo. Sabi ko talaga ganyan. So, para hindi ka nalang magtampo, hindi sumama yung loob mo, I will give you the time of day. Sabi ko talaga sa kanya. Mga 10 points yung nilagay ko talaga doon, partner. Nakakaloka! May mga Grabe, ganun talaga. may ganun talaga. May mga pumapatol. So, yun. Okay, going back. Yan. Going back dun sa nakaluluwag-luwag. Ano ba yung pinag-uusapan natin na wala pa rin nakakainis? Mali yung mali yung perspective mo dun sa nakikita mo, dun sa taong nakaluluwag-luwag ngayon, na dating sama-sama naman kayo. Na mahihirap, diba? Na sakto lang, hindi man mahirap, saktuhan lang. Pare-parehas nangungutang, yun yung sabi niya. Pare-parehas sirapan, ganyan. Correct. Dito kasi yan, may mga taong madiskarte. May mga tao talaga. Masipag. Correct. May mga taong may goal sa buhay, kaya sila umaangat. At may mga tao ding wala din namang ginagawa, kaya nananatiling ganyan. Tama. Grabe ka sa ano. Ang sama na nga ng loob, pinasama pa natin.
Hindi, at saka, it's all about mindset. Correct eh. Pare-parehas lang talaga ng timing. Ay, pare-parehas. Iba-iba lang ng timing rather. So, pare-parehas man kayo nagsimula sa medyo wali, pare-parehas man kayong hikahos, hindi automatically lahat kayo sabay-sabay. Meron talagang mga may ibang mauuna, may ibang mga mahuhuli, and it doesn't make them a bad person. Yes. Hindi sila masamang tao. Alam mo kung bakit lang nagmumukha silang masama? Kasi may halo na pong inggit eh. May halo ng inggit na bakit siya ganito, ako hindi. Kaya tuloy iniisip mo, yumabang na. Hindi eh. Sa tingin ko, hindi naman pagmamayabang kapag biglang nakabili ng bagong gamit. Mayabang na yun? Nakabili lang ng bagong gamit? Deserve naman niya yun ah. Diba? Sa tingin ko, hindi din naman mayabang kapag nakakapag-travel na. Diba? Mayabang ba yun? Lahat naman ng tao posibleng mag-travel at karapatan yun at part yun ng work and life balance, di ba? Yes. So, parang nakakalurkay lang na ganyan ka mag-isip na porke nakaluluwag-luwag na sila, yumabang na. Anong klaseng yabang? Parang tinapakan ba yung pagkatao mo? Di ba? May sinabi bang hindi maganda sa'yo? Di ba? Na parang hampas lupa ka, you slap soil you, di ba? Kung wala namang wala namang gano'n na pananakit na whatever, at nakita mo lang talagang nakaluluwag-luwag sila, huwag mong iisipin agad na yumabang sila. Totoo Umangat yun. lang yung level ng pamumuhay kasi ganun talaga yun eh. Pagka 'di ba, hindi ba't kapag may kulang ang pera, magtitiis kayo sa ganitong ulam. Pero hindi ba't kapag may sweldo o kaya may extrang pera, nagka-bonus, hindi ba't nagle-level up kayo dun sa kakainin yung pagkain? Ganun din yun. So yung kaibigan mo kung nagtitiis siya dati sa cellphone na the keypad, 'di ba? Hindi mayabang kung magkaroon siya ng cellphone na touchscreen kahit hindi halata sa kutis niya, kaya niya yun. Diba? Pero kung saan man ang galing yun, wala ka nang pakialam doon. At hindi kayabangan yun. Deserve niya yun eh. Deserve. Or, karapatan niya yun. Totoo diba? yun. Hindi lang dumadating pa yung moment mo, kaya parang feeling mo, iwan na iwan ka. Correct. At feeling mo, nagyayabang sila. Hindi sila nagyayabang. They are just enjoying the fruits of their labor. Pinaghirapan nila yan. Correct ka. Diba? So sa halip na tingnan mo ito sa aspetong nakakainggit, di ba? Tingnan mo ito sa aspetong nakaka-inspire. Dapat ganun yung mindset natin, di ba? Kaya minsan, di ba, sikat tayo, alam ng maraming Pilipino yung tinatawag na crab mentality. Correct. Kasi marami sa atin ang ganun. Kapag nakakakita tayo ng kaibigan natin, kamag-anak o kung sino man na nagtatagumpay sa buhay, nakakaahon, di ba? Sinasabihan natin ang hindi maganda. Di ba? Minsan kahit hindi man natin sabihin, iniisipan natin ang hindi maganda. Diba? Mali yun. Sa halip na tingnan mo sa aspetong nakakainggit, bakit hindi magsilbing inspirasyon? Dapat ganun yung mindset eh. Diba? Paano kaya siya nakarating doon? Paano kaya siya nakapag-travel? Ano kayang ginawa niya? Ganon. So pwede mong... Sino kaya mga frenemy niyang rich kid? Malay mo may ganun technique din. Kaya nga diba masid-masid lang naman mayayamang kaibigan na pwede mong diba? Dikitan. Doon tayo. Pwede din. Hindi, kasi diba, lagi natin sinasabi yan, don't believe everything that you see on social media. Kasi hindi mo naman alam na baka may frenemy lang talagang yan. Totoo. Rich kid. O nadamay sa libre. Nadamay sa libre. Posible talaga yun. Maraming ganun. Yes, correct. Diba? So, wag tayong instill ng inggit sa katawan natin. Diba? Lagi nga sinasabi ng tambalan na ang inggit po ay nakalalason. Correct. Hindi mo namamalayan, unti-unti itong pumapasok sa sistema mo. Diba? At nalalason yung isip at buong pagkatao mo. At hindi lang yun nakakapangit ito. Nakakapangit kasi stress ka lagi, kakaisip. Hala, ano na naman diba? meron siya, ang yabang-yabang niya. Diba? Stress na stress ka dun sa kanya. Tama. Diba? Madaling araw nagme-message ka. Kaya nga. Diba? True. Nasa halip nagpapahinga ka na, pero wag ka na-stress ka pa. Tama. Diba? So nagkakasakit ka na dahil sa stress na yun. So, correct. Lason talaga, 'di ba? We therefore conclude that inggit is a lason. Yes. 'Di ba? It's really a poisonous thingy-majiggy. Yes. Thingy-majiggy. Oo, poisonous talaga 'yan. Correct. Nalalason yung isip mo, Tama. nalalason yung perspektibo mo. Tama. Sa halip na na-enjoy mo yung sarili mong mga grasya, tinitingnan mo yung grasya ng iba tas kinakakitaan mo ng mali. 'Di ba minsan ganon? Yes. Kaya naman siya nagkaganyan kasi ganito. Bueno ngayon. Diba Waka ka na pakilis doon. Kaya naman siya na ganun kasi gumanito siya, ganyan-ganyan. Oh.
Desisyon niya yun. Diskarte niya yun Hindi ka naman niya inano Kaya nga. Hindi naman ikaw yung nagpapakain sa pamilya niya. Di gawa ka din ng sarili mong diskarte. Correct. So yun yung I think hindi naman kami sa mamaru. Kasi kami naman ni Chuper at lahat din ng mga nakatutok sa atin, di ba? May inggit din naman tayo sa katawan. Huwag tayong plastic, di ba? May ganun tayo Bakit ganun? Bakit ganyan? Di ba? Hindi yan. Ka-plastic kang kapag ka nag-deny kang hindi ka naiinggit or hindi ka tumitingin, di ba? Kaya lang, wag mong i-allow, 'di ba, na sumama yung tingin mo dun sa mga taong 'di ba, naka-LL na, nakaluluwag-luwag, porque ikaw hindi pa. Tama. In other words, wag mong i-allow yung inggit na pumasok talaga sa sistema mo. Kasi the moment na pumasok na yan sa isip at puso mo, ikaw ang talo at hindi yung taong kinaiinggitan mo. Correct. Diba? Ikaw yung magsasuffer dyan sa emotion na yan kasi negative emotion yung inggit. Negative energy yan. Diba? So, wag mong i-aalaw. Never mong i-aalaw sa sistema mo yon. So, change your question. Ano ang dapat kong gawin sa taong yon? Mali yun. Change the question into... Anong dapat kong gawin para maging nakaluluwag-luwag? Yan. Diba? Ganon. Ano kaya nga? Kaya, sa halip na i-consider mo sila as enemies, why don't you ask them? Uy, di ba parehas lang naman tayong bobo dati? Tanga-tanga lang tayo, pero pare-parehas sa school, tumatabi lang tayo sa mga matatalino. Anong ginawa mo? Bakit naging ganyan ka na? Diba? And bakit usually... Bakit ka kinain mo? Kumain ka ba ng dyaryo? Oo, kasi kung kumain ka ng dyaryo, kakain din ako. Ilan ba kinain mo? Kontratahin ko na yung nagdyaryo sa amin. Diba? Pwede mo, sa halip na you consider them as your enemy, gawin mo silang alay. Diba? Gawin mo silang... Ialay mo sila sa dinosaur. Ialay mo lang sa mga bundok na naghahanap ng virgin. Ano yung alay? Ialay mo sa tigre. Alay! A-L-L-Y. Oo nga, baka may pumatol na naman pumatol na naman. Oo, alay. Gawin mo sila, di ba, enemy. Ano ang antonym ng enemy? Alay, di ba? Ganun. Instead of considering them as your enemy, pwede mo silang gawing friendly. Friendly na nga lang, mas gets ng lahat. Tsaka rhyming pa. Enemy versus friendly. Yan. Sige, wag na yung alay. Wag na yung alay kasi panggera yun panggera. Tsaka baka akalaan nga nila i-alay nga sa dinosaur. Sa halip na gawin mo siya kaaway, alay mo siya sa dinosaur. Parang gago sa Chuper. Nabawasak yung mga naiisip nila. Nakikijoin lang ako sa kanila. Nakikijoin ka lang sa gulo ng isip nila. Okay. So, yun. Di ba pwede? Yung perspective partner, instead of treating them as a enemy or iniisip mo na parang naiinggit ka sa kung ano man yung meron sa kanila, kailangan mo i-acknowledge na may inggit kaya ka naiinis. Di ba? So, instead of naiinggit ka dun sa kung anong meron nila, anong na-achieve nila, gawin mo silang friendly. Yes. Ibig sabihin, use them to your advantage. Di ba? Alam mo, may utangan mo, magpalibre ka. Mayaman na sila kamo, di ba? Mayabang sila kamo kasi parang may extra pera, no? Di ba? Operan mo na networking. Gawin mong downline. Pera mo siya insurance, di ba? Lahat i-offer mo na. Gamitin mo. Gamitan lang to. Alam mo yung minsan, hindi ko po alam kung ano pong natututunan nyo sa amin since 2004. Ano pong kabutihan na nakukuha nyo sa amin? Kaya ano po talaga? Paki-explain with feelings. Pero salamat sa mga nakakaintindi na joke lang minsan. Oo. At sa medyo yun salamat rin sa mga yun na-distinguish na yung joke sa hindi. Kasi pag hindi mo kilala yung tambalan, isipin mo, ano ba pinagsasabi ng mga Kaya to? Kaya nga Oo, yun. diba? Tapos yung na-distinguish mo yung joke. Correct ka. Dun sa real part. Yan. Yung may ganun. May ganun kami. Alam nyo po, ang lalim na po ng tambalan eh. So, hindi nyo po ito basta-bastang, matitinag-tinag sa mga kung anik-anik nyo yung mga... yung mga hita namin, ugat-ugat na eh. Yan. Malalim na talaga, maugat na eh. Aba, nagigrin na nga. Bumputok-putok na. Ganon! So, yun ha. Iwasan ng inggit. Tanggalin na yung inggit sa sistema. It's not going to help you. Correct. Salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. And mamayang alas 9, meron na naman tayong chichikahin na tambalanista kasi every Friday, kapalit ng kwento na may wagang Bornay, meron lang po tayong chinichikang tambalanista. So, kung gusto mong chikahin din namin kayo, ayan, comment lang po kayo sa comment section, malay nyo mapili. Okay, Docs? Ito sumikap talaga sa buhay, partner, kaibigan
kaibigan namin. Sino, Chite? Si Gabriel Luis Feliciano. Uy, Gabriel Luis Feliciano. Si Luis, talaga itong kuminis din to. Dati pare-pareho lang kami ng kutis pero nag-level up din to eh. Glow up si Kuya. Oh. Bongga, glow up ka mo pa more. Luis, good morning. Kasama niya nakatutok ang kanyang magandang asawa. Tingnan mo. Pag nag-glow up talaga, nagkakaroon ng magandang asawa. Pag hindi nag-glow up, wala. Doon lang din po tayo sa may itim yung gilid ng ilong. Diba? Ang ex-senadorang nanay na si Sheena Villaflor. Hello. Good morning. Mga taga saan ite? Mga taga Caloocan kasama ang kanilang yaya na si Jade. O diba? Dati, pag nakaluluwag-luwag talaga, may yaya na. Dati tayo-tayo lang nga. Kaya nga, kaya-kayang gawin ng lahat. Pag nag-glow up na talaga at may magandang asawa, nagkakayaya. Diba? Baka naman. Baka naman makautang dyan. Yan yung mga fin-friendly. Yan yung mga binibigyan ng pabati. Charot! O siya, salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin. Again, banding-bandingan, mamayang 9:00. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. Sugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Tuesday. Lahat po ng mga nasa bahay ngayon, ano pong ginagawa nyo? Naglalaban na ba si Mommy? Si Daddy ba nagbibihis na? Ang mga Junakis ba nakapasok na sa school? Pakatandaan, ano man ang iyong iginagawa, kailangan mong gawin with so much love. Tama. Kapag nagluluto, love lang. Tama. Kapag nagkukuskus ng kilikiling malibag, kailangan love lang. Kapag nagpapaligo sa anak na hindi matapos-tapos ang pagpapaligo sa kanya kasi napakakulit. Diba? Kailangan love lang. Kapag nagpe-prepare ng brief ni Mister. Yan. Gustong-gusto talagang puno-puno yan ng love lang. Correct. Isang malaking check ng pink na ballpen. Alam mo, totoo yun mga kaibigan, no? Yung sinasabi ng mga matatanda na kapag ang pagluluto mo ay halong pagmamahal, masarap talaga ang kinakalabasan. Diba? One perfect example yun. Actually, partner, kahit na kahit na hindi masarap yung pagkain, kapag binigyan ng pagmamahal, partner, nagiging masarap. Totoo diba? ka dyan. Na parang bakit kung for the very first time pinagluto ka ng jowa mo ng hotdog, parang feeling mo yun yung pinakamasarap na hotdog sa buong mundo, diba? Bakit? Kasi alam napaka-ordinaryo lang naman yun. Yung mantika na ginamit, yun din naman ang mantikang ginagamit ng nanay mo, diba? Yung hotdog na binili mo, diba? Hindi naman siya out of the ordinary. Pero bakit siya extra masarap? Kasi nga, love lang. Totoo yun mga love kaibigan. yung nagpapasarap sa hotdog na yan. Kung i-apply natin yan sa lahat ng klase ng gawain, hindi lamang sa pagluluto, di ba? Sa trabaho natin, sa pag-aalaga sa mga anak natin, sa pag-aalaga sa asawa mo, kung mas nangingibabaw ang love, talagang everything is smooth sailing. Lahat maganda ang kalalabasan. Ito yung lagi naming sinasabi mga kabisyo na kapag kayo po ay in a relationship. Makapagsalita ka, alam mo, eksperto, no? Marriage counselor eh. Hindi naman. Pero ako, partner, hindi ko sinasabing expert ako pagdating sa pag-ibig. Kaya lang. Pero kahit paano, may na-experience din. Hindi, partner, hindi kahit paano. Ilang beses winasak yung puso ko, di ba? Diyos ko, Lord. Well-experienced pagdating sa wasakan ng puso. Kung yung pinagdadaanan mo, isang beses ka pala nasaktan, Diyos ko, Lord. Wala lang yan sa mga pinagdaanan kong matitindi pagdating sa heartbreak, di ba? Pero this is one thing that I have learned dun sa mga nakakalurky na mga relationships na yan, or whenever you are in a relationship, di ba? Always choose love.
Di ba? Correct. Always focus or magnify the strength. Lagi mong titingnan kung ano yung maganda sa kanya, ano yung pogi sa kanya, ano yung ayos sa kanya, Ano yung mga ganon. good qualities niya, Correct, totoo yan. physically, Tama. inside and out, tingnan mo yan. Kasi makakatulong yun para tumagal yung relationship mo. Kasi kung mas nagfo-focus kayo dun sa mga negative, Correct. hindi siya marunong magluto. Mabaho paan niya. Correct, ang gulo-gulo na meron Diba? siyang banil. Yung banil parang mabaho, ano? Parang hindi maganda pa yung ganyan Oo, salita. Ano, parang kahit maputikat pero may banil ka, alam mo nakasusulasok yung amoy mo. Di ba? Alam mo yun, huwag ka mag-focus dun sa banil niya, dun sa whatever, di ba? Or dun sa wala siya. Ibig sabihin yung hindi siya masyadong ganito, hindi siya masyadong ganyan. Kapag kasi lagi mong tinitingnan yung negative or yung wala sa kanya, ang magiging ending dito, kabisyo. Di ba? Lagi mo siyang hahanapan eh. Hindi maganda Hindi mo na ma-appreciate tuloy. Totoo, kasi nga negative yung hinahanap mo o hindi magandang qualities yung tinitingnan mo sa taong yun. Pero kung laging nga good qualities o kaya laging pagmamahal ang nangingibabaw sa inyong dalawa, for sure talagang may forever sa inyong dalawa. I-apply natin yan sa lahat ng mga ginagawa natin, mga kaibigan, yung tinatawag nating pagmamahal o yung love lang. Sigurado everyday masaya po ang takbo ng buhay natin. And diba? ito mga kabisyo, this also ano yung English ng two words. Hindi, this also na lang. This also. Ang ganda na muna. Hindi pa nakapag-almusal eh. This also, ano na nga yung kasunod nun? Basta Tagalogin ko na lang. Itong ibig ko sabihin, ganito yun eh. Diba, yung love lang, mga kabisyo, pati sa pagtatrabaho. Yes. Diba, sa pagtatrabaho, love lang. Kasi kapag mahal mo yung trabaho mo, kabisyo, kapag everyday pumapasok ka na mahal mo yung trabaho mo at sinasabi mo, Lord, napakaswerte ko, meron akong trabaho ngayon. Diba? Correct. And you are in love with your work, kabisyo. Yung work, mamahalin ka din pabalik. Tsaka Tama. masarap pumasok sa isang opisina na mahal mo yung ginagawa mo. So, today again mga kabisyo, and everyday of our lives, GB lang, bawal ang hate, bawal ang huhu, kailangan puro haha, dapat love lang. Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2007. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, masyado pong nakakakilig ang ginawa ng aking boyfriend kahapon. So tuloy, parang nape-pressure ako for Valentine's Day kung ano ba yung dapat kong gawin para sa kanya. Sobrang kakakilig talaga, promise. Pagdating ko sa opisina, yung table ko punong-puno ng bulaklak. Tapos, pagdating ko sa kotse, yung kotse ko din punong-puno ng bulaklak. Pagdating ko sa bahay, yung kwarto ko punong-puno pa rin ng bulaklak. Nakakalurkey kasi hindi ko alam kung paano siya nakipag-coordinate at kung ano man. Yan tuloy, I'm so pressured. Ano po ang dapat kong gawin? Wow, yan. that only confirms mahilig siya sa bulaklak. Correct, di ba? And, alam Masaya na yun. this. Naka-prepare na mga bulaklak eh. Oo, di ba? So, ano gagawin dyan? So, pwede ka rin namang you prepare your own bulaklak. Sarap! Hindi, ibig sabihin. So, we're talking of flowers. Yeah. Are we talking about any other flower? Flowers lang alam ko dyan. Diba? So, ibig sabihin na ito nakaka-stress talaga dyan mga kabisyo eh. Kapag halimbawa, pagka naunahan nag-effort, ka. Oo, kapag naunahan ka, parang paano mo gagantihan? Or Correct. paano ka, di ba, how will you reciprocate? Paano mo gagantihan, di ba? Kaya lang, pwede rin naman ate kasi bukas na yung Valentine's, diba? Hindi ka na makakaisip ngayon unless sobrang yaman mo. Pwede ka hire ng helicopter. Yan. Tapos sabuyan siya ng mga kung anik-anik, diba? Yung mga ganun, diba? Correct. Pero wag kang magpapahalata na hindi ka prepared. Kahit alam mo sa sarili mo na pinag-isipan ng partner mo malamang ilang days yan para gawin yung surprise yan kasi Correct. coordination. Tama. Diba? Sana. At saka budget, yes. diba? So malamang pinag-iisipan niya ng ilang araw yan. So ikaw, dahil bukas yung Valentine's Day, huwag ka magpapahalata na hindi ka prepared, hindi mo pinag-isipan. Dapat bukas kunyari, confident ka pa rin na kahit pa paano, may prepared something ka for her. Yung partner ko una, ubos na yung sweldo. Pangalawa, wala nang restaurant na available. Huwag ka papahalata. Confidence is key, di ba? Kunyari, nakabili ka na ng ticket, di ba, sa sinihan. Tapos, nagpa-book ka na sa isang restaurant. Paano kung hindi mo na nga magagawa? Hindi gagawa ka na parang basta hindi ka magpapahalata, ngayon ka lang magpe-prepare. Nakaka-pressure talaga yung mga ganyang kasi mga eksena. Pero ito ate,
feeling ko it's too late for you to, ano yung English ng pantayan? Yun. O sige na nga, Tagalog na lang. Hindi na masyadong emulate. Oo, di ba? Too late na kabisyo para pantayan mo yung ginawa niya. Lagi mong iisipin, ang Valentine's naman para naman sa mga babae. So kung ginawa yun ng boyfriend mo para sa'yo, ano lang yan talaga, it's him loving you and it's him showing his appreciation for your love and it's him being extravagant, 'di ba? Bonggacious sa pagpapakita ng pagmamahal sa iyo. So feeling ko namnamin mo na lang. 'Di ba? Kung meron kang pero may pressure talaga. May pressure ka talaga, 'di ba? Kung meron kang maibibigay pabalik, 'di ba? Bakit naman hindi? Pero sa palagay ko lang hindi mo kailangang sobrang stress yung sarili mo na pantayan yung ginawa niya kasi sa ngayon lalo pat bukas na Valentine's Day, hindi mo na talaga mapapantayan yan pagdating pa lang sa coordination. May pasok ka pa ngayon, mag-out ka pa 5 p.m. Pag-overtimein ka ng boss mo. Tama. Mag-out ka 10. Ito na katotohanan dito. Wala ka na talagang magagawa. Kundi maghanda ng magandang panty. Charot lang. Kundi maghanda ng magandang panty, magandang lingerie, 'di ba? Para that will perfectly fit in your little black dress. Yan, 'di ba? Ibig sabihin magpaganda ka na lang tomorrow para sa date ninyo, 'di ba? Alam na. Special ka. At saka alam na this. Hindi, ibig sabihin, 'di ba? Pinaghandaan mo naman. Pero again, kung meron ka pang mabibili na paborito niyang pabango, paborito niyang something, makapunta ka pa sa mall to have something personalized, 'di ba? Bakit naman hindi? And tatama naman yung sinabi ni Chuper na with confidence mong ibibigay. Huwag kang magpapahalata ng pressure kasi ginawa niya. With confidence mong ibigay na Happy Valentine's, this is my gift for you, ganyan. Kumbaga, hindi ka man nakapag-prepare ng something, prepared naman ang sarili mo for everything. Correct, wow. 'Di ba? Ibig sabihin bukas, huwag ka mag-iinit-init ulo. Huwag kang mag-aasal parang nireregla. 'Di ba? Huwag ka mag-iinarte sa madaling salita. Huwag ka mag-iinarte masyado bukas, 'di ba? Let it be a wonderful celebration for you. Hindi talaga mawawala yung pressure na yan. Ako naunahan nga ako ng girlfriend ko eh. So totoo? Oo. Anong ginawa niya? Kasi alam niya na mahilig ako mag-inom, partner. Okay. So lahat ng mga lahat ng mga nginom sa Quezon, ginather niya for an event. May pa-party kayo, may assembly daw kayo bukas. May assembly. Tapos ito yung mga, sige, so mahilig ka mag-inom. So alam niya, although pinagbabawalan niya na ako, sabi niya, isipin mo yung liver mo. And so dahil doktor siya, ang binigay niya sa iyo executive check up. 2 days kang absent. Kasi susuriin lahat, di ba? Tapos. Pag-uwi ko kagabi sa bahay, mayroong ang daming alak doon, partner. Okay. Lahat mamahaling alak. Wow, big time si doktora. Hindi, ang ganda, alam mo yung ganda ng presentation, ang ganda ng packaging. Walang picture. Hindi ko pa napopost eh. Diyos ko naman, baka naman sa Holy Week mo pa sa Christmas ko siya ipopost. Okay. Ano yung kumpleto ko niya? Halimbawa, tequila. Siyempre, yung pinakamalaking tequila. Tapos ang ganda ng packaging niya, puro ribbon, tapos merong iodized salt na maganda. Mexicano yung aming maliit na parang dispenser ng salt. Tapos Mexicano yung style. Okay. Tapos merong lemon na. Tapos may shot glass. Alam niya, sabi ko sa utak ko pa, alam mo talaga ha. Tapos halimbawa yung Johnny Walker, ganyan. Kompleto na. May soft drinks nang kasama. Tapos may mga kung ano-ano pa. May tanong ako. Mahal ka ba talaga niya? Gusto ka niya patayin? Itatanong ko nga eh. Sabi ko, hindi kaya mamatay na ako ng mga ganito pag naubos kong lahat to. Hindi naman. Ang ibig niya sabihin kasi, John Parter, wag mong ubusin. It's meant to be shared. Sabi ko, dahil mamahalin yan, hindi ko naman iinumin yan. Okay. Display lang. Pag may bisita. Tapos, so yun, sabi ko, galing naman. Pinag-isipan niya talaga. At ang kagandahan dito, yung element of surprise. Yung pagdating mo, nandoon na. Ang cute naman. Patingin ng picture. Pagkakit nga daw, hirap ang hindi ba, liit-liit niya. Ang payat-payat. Tapos pagkakit niya ng bahay namin, third floor yung bahay namin, binuhat niya yun, ayaw man lang nagpatulog kasi nga surprise. So ang sweet naman. Ang bigat-bigat kayo nung mga alak na yun. Feeling ko nung umakit sa bahay namin, lalo siyang lumiit. But thank you. Oy, di ba? Nakaka-pressure. Nakaka-surprise. Pero ikaw, partner, dapat with confidence, kunyari handa ka. Meron. Di ba? Wait ka lang. Bumili ako ng bagong brief kahapon. Talaga ba?
Nakakaloka naman yung preparation mo, partner. O, diba? Charot lang. Pero, ang cute naman yan, no, yung mga doktora. yung mga ganong klaseng surprises, di ba? Nakaka-pressure para doon sa pinagbigyan din. May pressure kasi parang... na parang kailangan higitan, di ba? Oo. Pero alam nyo po mga kabisyo, pwede naman kasing hindi nyo higitan eh. Tama. Pwede kasing yung taong nagbigay o yung taong gumawa nun, ginagawa niya lang talaga yon dahil... All out of love. Oo. Dahil sa love lang. Correct. Mahal kita eh. Parang kung meron tong kapalit, di maraming salamat. Diba? Kung kaya mong i-reciprocate, kung kaya mong pantayan, di maraming salamat. Oo. Pero to begin with, kaya ko to binibigay, kaya ko to ginagawa, all out of love. Yes, Love lang. all because of Ang sweet love. naman ni Doktora. Ilan yun, partner? Dalhin mo na dito Dalhin yung na. Sabi ko, bukas. Anniversary ng Love Radio tunggayin eh. natin lahat yan. Oo, tirahin hindi na man lang natin. yung mga 750 ml, hindi 1 liter, 1 liter. 1 liter lahat? Ilang Oo, klase? Marami. Oh my gosh. Oo, tapos may yung pan-display na alak na maliliit. Oo, yung mga mga ninakaw niyo sa mga hotel. Yung mga freebies sa duty free. Tuwing may conference si Doktora. Yung mga kinukuha niya. May mga ganun pang samples na Talaga maliliit. ba? Yung mga cute na boteng maliliit. Hindi niya sinama yung mga sample na toothbrush. Talagang sweet naman. Tapos nakalagay sa bar. Ang yaman ni Chuper, may bar. Pautang naman. Ang sweet naman ni Yung Doc. mga ganon, yung mga Sana ganon. naman mapantayan mo, partner, nakakahiya naman. Chris Chuper ka. Hindi, basta ako na bahala doon. Oo. Basta, wala namang maisip. Parang hindi ako magpapalata, tulog pa yun today. Ay, ngayong morning. Oh, 'di ba? Confidence is key, partner. Kunwari, handa ka, Oo, 'di ba? handa So talaga again, ako. ulitin namin mga kabisyo, hindi kailangan pantayan. Tandaan, kaya nag-effort itong taong ito para sa iyo is because love ka niyan. 'Di ba? Correct. Kung kaya mo higitan, kaya mong pantayan, edi go ahead. Wag ka na ma-pressure. Just enjoy the moment na ikaw yung espesyal, 'di ba? Correct. Ikaw yung pinaghandaan, ikaw yung pinag-effortan. Pero may expectation, di ba? Halimbawa, Syempre. kunyari ikaw yung nauna ka magbigay. Tapos syempre, akong i-compensate akong pantayan Pero at the back of your mind, meron. Ano kayang preparation? Meron. para sa Pero you akin? don't have to. You don't have to, 'di ba? Oo. You don't have to. Pero syempre, dahil alam mong ito, last piece of advice. Kung nagsisimula pa lang kayo magjowa, kabisyo, huwag niyo munang bonggahan agad kasi napakahirap niyan higitan. Oo, kailangan kasi Promise. yan eh. Alam mo, partner, kami mag-asawa, hindi kami nagsimula sa bigayan ng bimpo. Hindi eh. Bigayan agad ng kontinente sila eh. Matindihan talaga eh. So parang nakaka-stress naman tong taong to. Ano ba yan, di ba? And pagka ganon, laging it gets bigger and more bongacious every time eh. So, ano yun, kung magjowa pala kayo ng bago, mag-start kayo sa maliit. Correct. Bigayan muna ng Diamond. ballpen. Di ba wag diamond agad-agad? Bigayan muna ng ballpen. Yan. Picture frame. Mga Yan, ganun. yan. And then, every year or every month or every occasion, it gets better. Yes. Kasi kung magsisimula kayo agad sa Louis Vuitton na bag, agad-agad, Good luck. 80,000 kasi yun eh. Di ba? Good luck. Paano mo pantayan yun? Kasi nag-set ka na ng Nag-set ka na ng bar. You set the bar. Correct. Diba? Nag-set ka na ng standard. Ay, ganito pala ito magbigay regalo. Louis Vuitton agad. Hindi ko pa kakawalan to. Hindi kami maghihiwalay. Kahit nag-aaway na kami araw-araw. Walang hiwalayan. Hindi, pero diba, sayang ang LV. Hindi ka makikipaghiwalay. Pero, hindi, sample lang naman yung LV. Pero ibig sabihin, di ba, paano mahihigitan yun? Ang Correct. hirap. So, mag-uumpisa ka lagi sa maliit. Tama. Ganun. Magandang tip yun, mga kabisyo. Isang tip lang. Pwede mong wag bonggahan agad kasi napakahirap. Ha? Correct. Happy Valentine's Day kay Miss Jane, ang wifey ni Sir Lambert. And batiin na natin si Steph Donato, Coke, Baldo, Joanne, going to Divisoria. Oy! Na nakatutok daw sa atin. Maraming salamat. And kay Miss Karen, bongacious, gorgeous. Good morning on her way also. Hi, Miss Karen. Good morning. Ingat sa iyong pagbiyahe. Ingat-ingat po mga kabisyo. Sa mga bisita natin ngayon. Uy, hello! Hello! Alam mo, partner, mukhang mayaman to mga to. Oo nga eh. Ganyan yung mga ayos pa lang ng buhok, partner. Talagang... tingnan mo naman, partner, yung paa mukhang malinis. Yan. Alam mo, partner, may judgment ako kapag depende sa sa paa. Sa nails. Sa nails. Oo. Kapag ka ang kuko, partner, madumi. Alam Feeling ko na. madumi ang pagkatao niyan. So, alam na, yung katabi mo dyan sa Apex. Pag basta mabuti ang mga daliri at kuko sa paa at kamay. Hindi. Tingnan mo, partner, mukhang nakapagbagong pedicure. Tagasan po kayo.
Taga Bulacan! Sayaw! Budot! Taga Bulacan. You are? Richard and? Richard and Ian. Welcome to love. Ay, gusto niyo bang sabihin ang inyong mga tunay na pangalan? O gusto niyo lang bumisita dito sa Love Radio? Napadaan lang. Napadaan lang. Sa bagay mukha naman, sa pormahan. Napadaan lang. Nagbibisita. Kaya pala, amoy bigas. Galing daw silang spa. Sige, mamaya kwentuhan tayo. Welcome to Love Radio and thank you for visiting us. Nahihirapan ako sa palda ko. Ang tigas kasi nung Ano ba Hindi yan? ako makaupo. Nakakaloka. May pa-cardboard kasi. Carpet yata yun sa hig. Ginawang skirt. Oo. Ang hirap. Nakakaloka. O siya mga kabisya, muli kapiling at kabaning pa rin yung paboritong tambalan sa radyo. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ang iba. Yo! Ang programa It's your number one SM radio station.